ransom person, no? Apil sa sindikato, Madriaga Group nga ang negosyo kidnap for ransom o bilanggo kini karon. Apan giisip ni sa mga nag-prosecute sa vice presidente nga star witness. Una kadtong istorya nga 11 ka adlaw gigasto ang 125 million nga intelligence fund. Iyatong dispel mga higala kay actually in 24 hours gidispose na kuno sa vice presidente katong 125 milyones. I mean, ug mutuo ta niining tawhana, nagyoy katok sa atong mukuan sila ba? Kana bang ilag yung pasaka ang kredibilidad aning Madriaga? Di matabang, di matabang mga higala. Pertig yung tunto kag yun, mutuo ka na ini. Pero anyway, napadayon pa man eh. So, sige lang. But if you ask me, this is an absolute waste of time and money sa mga tao nga supposed to be moalagad ka nato. Kung ako'y pangutanon now, you can argue your case. Nga, sayop ka Lex, okay. You can drop by the station and let us argue on the subject matter. Burit kayo ni si Madriaga. Pupariharan ni Bicoy lagi. Pero strangely, ang attitude sa mainstream media ni ini mga higala. Murag angay yung tuhuan. Now, naay mas angay tuhuan itandi ani niya panalitan ka ng 18 ka mga kanisundao Marines o army, duha ka army o 16 ka Marines nga naagoy hulagway na video unya anda mo testify, anda mo atubang. Pero di nila patubangon mga higala. Wa gyoy usapa nga gipaatubang. Niining andam og tagana nga itaya ang ilang kaugalingon aron mosulti sa tinuod. Unsa man ang klasiha sa I mean, how can we justify that as a society mga higala? Binuang yun. Unsa man di ay? Ni ay tao nga na priso 2023 o niya nang hambog nga kuan pa siya kanang kuyog pa sila ni BP Sara. Ay nako. But anyway, di na to lang rin natagdon kay wag yun ay kapuslanan. Dirita sa mas mahinungdanon mga higala. Aron makamata ta ba? Kuan is while the Philippines is growing at mid-single digits and remains consumption-driven, Vietnam is targeting sustained high growth driven by exports and manufacturing, and it aims to be the second biggest manufacturing hub next to China by 2029. Makikkompetensya na sila sa manufacturing. Kay pagkakaroon mga higala ang manufacturing center of the world mao man ang China. Mukompetensya ang Vietnam. By 2029, musukol na yun sila. Sige naman ron. Pero by 2029, musukol na siya. Nanay mga kanang imported products nga lupig na ang China sa Vietnam. While the Philippines builds project by project, often delayed or scaled down or outright mired in corruption. Kita, no? Ato mga projects kanunay na dilatar. Government projects, kanunay na dilatar. Or, imbis mo na yung gidakon, atong pagamyan. Or, miungot tungod sa pangurakot. Pilipinas na. Vietnam is building entire systems of transport, logistics, and manufacturing all at once,
all while sentencing to death corrupt politicians and oligarchs. Project by project ta, dilatar tong or ipagamyan imbis mao na ang original plan atong pagamyan. Or muungot tungod sa kurakot niya kinihay. Ang Vietnam nag-build gyud og entire systems of transport, logistics, and manufacturing all at once. Ug ang mga kurakot dito, mga higala, politicians and oligarchs, dili lang priso. Patay gyud. Death sentence gyud, mga higala. So, unsa may leksyon ini alang kanatong tanan. Kinahanglan gyud tag fundamental change. Mindset. Kinahanglan lubago na to. Paradigm shift. Kay ug maalo gihapon ni mga higalang sitwasyon na. We will have more of the same. Sultian ta mo. Niadtong eleksyon nga nanagan pagka-presidente si Jody Vinicia, Erap Estrada, Alfredo Lim, I think Raul Roco, si Miriam Defensor Santiago o ang atong kani gobernador nga Lito Osmeña. Nanagan pagka-presidente. Kinsa may labing maayo ato nila? Of course, ug ako'y pasultiyon ninyo, si Lito Osmeña, naagi track record, o nahibaw kung sa iyang buhaton. Samtang itong uban, drama-drama naman to. Wa man to'y hanaw. Ug na manggaling munggos. Pero kinsa may nakadaog. Si Erap, nganong si Erap may gipadaog sa mga Pilipino nga di man mantigo. I mean, dili gyud ingog ignorante gi si Erap, dili ana. Kana bang unsa may imong buhaton? Samtang si Lito Osmeña nanay kapakita Cebu boom. Ikopya ta sa Batangas ug uban pa mga local government units. Erap mo ay nakadaog. Ngano? Erap para sa mahirap. Sistiman kita makatunoy. Erap para sa mahirap. Unya, walang kamag-anak. Ang target itong walang kamag-anak itong Cory Aquino administration. Kay ang issue itong Cory sa pangurakot, kamag-anak incorporated man, mga higala. So, ang kairap nga messaging, walang kamag-anak. Walang kaibigan. Ramos, mga militarim itong mga dagogranggo panahon Ramos. Walang kapatid. Erap para sa mahirap. Kalay sa Diyos. Wakatiwas. Pero, I mean, the issue is, kinsa man itong pilion? Unya, siya mo'y nagbuot sa mga usay buhaton tibok Pilipinas, mga higala. O federal form of government pata. Sige lang, national policy imo, pero kami sa amo, nasa may kauglingong independent policy, kay quasi-independent status man kung federal form of government ta. Muratag mo operate like usa ka nasod. Litan ang pag-subdivide is by region. So, ang state of Region 7, mura na siya usa ka nasod. Natay kauglingong pamaagi. Ang dilan ta musimang kanang subay ta federal government which is national. Pero ang kanang mga business transactions, how to attract investors, unsa itong sistema ro ma-attracted sila, okay na nato buhaton. Kita'y mangitag kwarta, kita say
mahibaw asa gamito ng kwartahan atong kinitaan. Mao na ang federal form of government. Ug dili na to usbon ning klakiha kaning 1987 Constitution. Mao na nga di gyud ko matawa nga fans ng Chief Justice Hilario Davide. I don't like the guy, to be honest about it. Di siya maayo. Musigig depensa ng ilang 1987 Constitution nga ginahinungdan. Tungod lang kay abogado, angay itong mutuo, minuang na. Dako kay damage na oy. So og tanawa og talent alone ba ang pagpili na to sa adunay abilidad. Di man ta kadaog og kontra na to Tagalog. Ngano tungod kay daghan mang butante ditong dapita itandi subang lugar. Naswertian lang yun si Duterte nga kuan na prevalent na ang usage sa social media. Ug dili pa prevalent manghigala ang paggamit sa social media sa asa adtos tangkungan punita to si Duterte. Kay lupigon man ta sa gidaghanon sa mga butante, mo pabor man sila mga artista. Wa gyud daganan. Pero ug ang basihan abilidad lang gyud. Di kadaog ng mga tawhana. Mao bitaw nga naay safeguard kung mobalik ta sa two-party system kay ang mga partido hasasa na daan nila ang mokandidato sa ilang partido. Sila mismo mo hasasa nila, hagpatan nila, pilian nila o kinsay ilang patubangon sa publiko. Pinili na nila daan ang moatubang sa publiko nga mga kandidato. Mausad sa pikas partido. So, ang mga tao magpili na lang sa mga hinagpata na. Limpyo na ba? Kanabang gihasasa na daan. Adto ta magpili. Dili, pareha karon nga sa kinsa na lang. Hinasasan ang atong kapilian ubos ni atong two-party system. Kana alone is already an advantage for the better kaysa itandi karon. Makita man nato na obvious kayo but we insist on believing those people nga nakapahimos ni ining maong batakang balaod mga higala. Nakapahimos gumikan kay bata-bata sila sa mga oligarchs. Samtang si Juan de la Cruz ang yanong lungsuranon, naningkamot lang taon og iya. Ug di na to usbon, mao gihapon na. Sa kinsa pa yung presidente. Lugak kaayo ba? Ang sistema mismo mao'y lugak. Nag-encourage og pangawkaw sa gobyerno, nag-encourage og bata-bata system. Mao na ang sistema na to karon. Vietnam, wala na. Ang sutoy ng Vietnam. Kani adto, bisiklita sa kanan nila dito. Bisiklita, mga higala. Katong bisiklita nga, o kanang magabi bitaw aron na isuga nay dynamo nga iatas din sa kilid mo bag-in sa ligid nya ug paspas ka mo kusog sa dang siga sa imong headlight bisikleta. Mao nang bisikleta sa Vietnam na ang mga tao dito mga higala this was in the late 90s. Ang pantalon bilbatom pa. Himbalik na naman ng usuha sa doon kanang lagpad na kayo pantalon ng mga batanon. Yun anak yun. Ngilad kayo tanaw na niya. Katong pulo bitaw nga luag kayo. Kay mao man to'y uso sa 60s pagbiya sa mga Amerikano.
Samtang dito pa mga Amerikano hangtod may biya. So ang ilang latest fashion mao gihapon to kay may TV dito. Mga kwartahan nandibat sad. Pobre gyud ang Vietnam. Makaluluoy gyud. Gihugpaan man to sa mga komunista ba. So nakarealize sila nga sayop ilang pamaagi. So nagsugod sila ang hotel dito nga maka-accommodate og mga foreigners. Kasagaran mga kanabitawong advance party sa mga gustong mo invest dito. Mga systems analyst nga mo invest dito sa Vietnam. Adto sa floating hotel mo puyo, barko. Kung may building. Sa kinan lagi bisikleta. Antod nga, ing-asinso sila, pangayagala, di pa lang dugay gini siya nga. Pinaghanang motor ito sa Vietnam. Wa pa ba saturated og motorsiklo ng Pilipinas. Una man sila dito nga kanang migamit sa motorsiklo. Nga kanang barato na lang kayo ba? Down payment, gamay kay down payment o niya ug di ka kabayad sa imong monthly ipa-embargo, embargo lang na diha. Daghang kayong nanood ba nga mga dealer sa klase-klase motorsiklo gikan sa China, you know. So, una sila nga ng motorsiklo dito. Pero nag-anam og ka improve ang ilang transportation system. Gikan sa bisikleta, motorsiklo. Naapa sila palisi nga akong amigo si Konsehal kaniadto Engineer Gabi Lison ingon sa ato nang i-implement boss kanang diri sa Cebu unsa man nga i-implement kanang Big Brother program. Vietnam na mga higala kataonan kay Big Brother program. Ang ilang implementation aron na ay kanang order as opposed to chaos dito sa Vietnam. I-instill nila policy nga Big Brother program. Nga ang gamayng sakyanan, bisikleta, kontra sa motor, mag-abot sa eskina, kinsay unang mubigay. Ang motor gyud mo ay mubigay sa bisikleta. Dili magpaugat ba? Magpaugat ka, ikaw ng motor, silutan ka. So, Big Brother program na niya. Ang motor, ug mo ay kuansad ka ng paugat sa auto. Ang auto mo ay mubigay. Palutso niya ang motor guna. And so on. Badong sa dako, auto kontra og kanang SUV. Ang auto, sedan, mubigay. Mo'y paunhon, ang SUV mo ay mubigay. Big Brother program na si Gabi i-implement ko na rin sa ato sa Cebu. Panahong mampor pamanangan ana mo tayo mga traffic lights nga moderno rin sa Cebu. Pero karon kita na himong Vietnam mga higala. Sumo palandongon dili tam away kita. Bisa ka ng Indonesia nga nakaminos mangyuguan ng Indonesia. Sorry dili, not really nga nakaminos, pero akong tanaw ba, ubos na sila na to. Kaysa seminaryo, exam sa seminaryo, maghinambugay mo dayo kinsay top, number 1, number 2, number 3. Ang kanto na yung Indonesian nga, ng eskwela dito, kay major seminary man may yun. Of course, sino yung number 1? Si Pater George de Casa, yung number 2. At sino naman ang number 3? Proud na kasi sila makaabot. Di sila makaabot sa top kay Pinoy man gyud ang top. This was in the 70s, no? So, all along I thought nga, superior ta itandi sa Indonesia. Ay, speaking man ta. Unya naman tayo mga universities, colleges and universities all over the place.
So mo na naa sa kong nuna, natanom sa kong nuna. Pero na ako'y silingan nga gatrabaho sa Mandawi mga higala kaniadto. Rattan Factory. Maghimo sila mga kanang furniture designs na manufacturing gyud sa kanang furniture nga ginamit ang rattan. Sa dihang nagka-nihit na ang rattan kay ang gikan sa Mindanao ang rattan sugaton man daghang musugat NPA military kilkilan gyud ang shipment ba gikan sa bukid padung sa pantalan kadaghan kilkilan ang negosyante misurinder ang taga Mandawi di na ta undang ta nang negosyoha kay ang atong paningkamot adto mo paingon ano nga tawana mga kalumba lag pangawat ba gobyerno komunista. So sa lakton nga pagkasulti nawa na ang Rattan Factory nga business rin sa Mandawi. So kadto siya milarga dito sa Indonesia mga higala. Kay daghan man ang rattan pa dito. Unya ignorante pa mga tao dito paghimo ng mga furniture nga ginamit ang rattan. Mga uway, you know. So trabaho siya dito. Maralagwa silingan no ni malipay nig uli tag 2 years iyang kontrata makauli gani. Istorya da yun. Ay, na. Sa diyang istorya na siya nga sige siguro sa paminaw na ko Baguio City. Ingon siya nga naman sa Baguio dito. Summer capital sa Indonesia. Ang layo ro kay ng ato eh. Baguio layo ha? Naminaw. Mo ba? Sus layo ro kay to ba yoy? Istorya na dayon siya. Naminaw ko layo abi na ko pariya ra sa sila na to kay nasugpaan man sa sila pangurakot dito panahon ni Sukarno ni Suharto. They're better off than us, mga kaigsunan ko, in the general scheme of things. And kanag yung Vietnam, maunay atong himuon untang modelo ba? Siya ro maapsan ta. Human sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Segunda number 2 ta sa Japan. Una ang Japan naggusubat yun duha ko ka bomba sa atomic bomb gipabuto dito sa Nagasaki o sa Hiroshima. Duha ka bomba. So nagrehabilitate ang Japan sama sa Pilipinas po nga nagrehab sa ta dito. Dire kay maggusubat man sa ta. Pero dili pareha ang kaguba na to sa naitabo sa Japan. Suportado ta sa US government. Natay airline. Kita'y una nga Asian Airline, Philippine Airlines. Flagship career sa Pilipinas. Stock exchange. Kita'y una. O pa nang kuan ka ng mga Hong Kong Stock Exchange wala pa na. Kita'y una sa Asia. Ang dolyar itandi sa peso times 2 ra. Ang usa ka dolyar 2 pesos na sa ato. Mura Thailand baht karong panahon na. Way madawat og dolyar oy. Kay ang dolyar di man nimo mapalit. Imo pa mang pasensyuan piso ron dawaton sa kanang sari-sari stores. So palit ka sa sari-sari stores na kay dollar di dawaton kay mo pliti pagka sa ina orkestra sa Panglao mo biyahe pag tagbilaran aron masinsyuan ang imong dolyar nga to pagka piso. Wa ay ayo. Di dawaton. Kay dako magbalor ang piso na to. Ang 2 pesos nimo $1. Karon unsa naman itabo mga higala nga atong ang $1 is 60 pesos. Ug i-round off na to, mga 60 no lang to 60 pesos. Ang usa ka dolyar. Unsa naman na bisag 50% lang unta. Ang lapas na 60, 59,
na sa simot-simot sa 59 padung sa 60 ang balor sa atong peso itandi sa dolyar. What happened? Unsa may gidangatan ato nganong naingon man tani ini? Di man sa takaingon nga og diri sa ato na mga tao nagtuo nga lahi gyud ta mga Pilipino wag tay buot mga gago gyud ta. Kung napay mag-set pag history nga kung manggod kanang Pinaw ni Magellan gingan lang dog Isla de Ladrones. Kay mga kawatan mga Pilipino. So naay daghang mga niara sa ato katuo nga mao gyud na ang nature sa mga Pilipino, but it is not true, ladies and gentlemen. Tungod lang kay wala tay malingi o wala tay ikasulti ba to rationalize what's going on. Latiguhon na lang nato ang atong kaugalingon. Kanang only in the Philippines. Pero sa gawa sa nasod, may mag-performance sa mga Pilipino. As I said, there was a study sa US. This was in early 2000, Y2K. Na-study ang nag-spearhead University of Florida. Ang one of the professors, Pilipino ang ethnic origin. Ilocano, Amerikano na god, pero ang ethnic origin, Pilipino siya. Nag-study sila sa economic situation sa mga ethnic people dito, of ethnic origins, Polish, Italian, tanan, Vietnamese, dito sa Amerika. Unsa may ilang nakita dito? Niligi kayo ang performance ng mga Pinoy dito sa Amerika. Sa ilang pila to ka tuig nga study, sakto gyud enough sample size to prove the reliability of the survey. Na matud-an dito mga higala nga dili gyud yanong lungsuranon sa Amerika ang mga Pinoy despite kanabang mga negative nga istorya madungog nato. When it comes to crime, ang involvement o kalambigitan sa mga Pilipino, mga Pinoy nga nahilambigit og krimen dito sa Amerika, below the national average, way below the national average mga higala. Practically zero. Pero naitagsa lagi mo na nga ugnay mahilambigit dako ang balita na kay practically kuha man ta kanang mayo man tag performance when it comes to law and order ang atong pagtuman sa balaod dito. We are below the national average. When it comes to finances, majority sa mga Pilipino dito, ani atong bag-o pang, hindi pa kid bag-o, pero this was newly introduced ka na bang cashless society. Di ka magdag-cash, card imong dalon. Kauna man sila dito. Ang survey nagpakita nga ang mga Pilipino kuang kayo kanang advance in terms of kuan kana na ang financial literacy mga higala. Advance kayo. Ang mga Pilipino sa Amerika mga Amerikano o Filipino ethnic origins. Napailain, education. Tagas kayo educational attainment ng mga Pilipino dito. Highly educated ang mga Pilipino. Na mga dili tagas og edukasyon pero gamay kay na nga porsyon na sa mga Pilipino. Respetado ang mga Pilipino dito. Kay tagas og edukasyon.
Nang nabaho og restaurant, waiter pero college graduate di ay. So yun na ba? Unya, when it comes to financial literacy, education, ang pag-adapt sa modernization, the use of computers. Dako kay porsyento ang involvement sa mga Pilipino sa computer age in the US. So hayan man ta, nganong ngilad ta? Nganong gakamang man ta nga manglaki man ta dito sa Kuwait mao gyapon. Gihimo ganing leverage na ni Duterte nga og di man ninyo tarungo ng kinamuhatag imong diop sa mga katabang, mga privileges sa katabang or else papaulion ko na silang tanan dire. Bisag pobre may magantos misamo. Kasi inyong daog-daogon din sa Kuwait. Nangayog saylo ingani gyud ang ilang naman to prinsipin lang ingani din nga. Ayaw in taon. Nangaliw po. Kay man laki man gyud ang mga Pilipino. Ako yung kaistorya nga dito sa Afrika sa magtrabaho, taga-Talisay. Katong nagkuha mi og passport diri sa para sa kong anak. Renewal of passport. Ang taga-Talisay dito sa Afrika magtrabaho mga igala. Nangapi mi ba kay alas 12 sa gabi maglinya ka naman dito. So nangapi mi niya kanang itlog bitaw. Nang umbrella lang ang tinda-tinda dito may istorya mi. Mag-renew sa siyang passport. Di pa ang iyang passport wa pa ma-expire pero 2 years ang iyang kontrata. Maabtan og expedition kay mo expire man in 2 months. So renew na daan. Gitawag naman sa ahensya, agency nga pabalikon na sa dito sa Afrika. Dito ko na sa iyang gitrabuhan, I forgot the place. French speaking ang mga Africans niya itong nasura. Why diplomatic ties sa Philippines? So they were on their own devices sa mga nasod. Pero wa sila problema kay they can communicate sa ilang mga boss. Kay kanang French o Spanish mga higala magsinabot naman na. Kanang ihap 1, 2, 3 sinabot kay tana 5 pesos 10 pesos ano ba mo yung istorya nako watay problema may problema dito ayun siya. In other words, we're being appreciated na yung mga buang nga Pinoy dinadiri sa ato ba panalitan ka na mga sabungiro nang langyaw to sa Australia na to sa Amerika. Ini ka Domingo na mamingoy na ilang bida to pa sa ato numuwang naman ta. Mao na magtari sila dito. Kuan ka na mag illegal ang ilang tari kay na may stricto magay dito sa animal kuan kini niya. Sa tatawagan na basta kay hindi mahimog sakitan mo na mananap. Cruelty to animals. Magtari. Amigo na ko kaduha na sa dakpe. Kasi magtari lagi. Magtapok, mag-abot sila, malitan. Ato ta mag-abot sa Talisay. Mga sakinan ato dito. Magtari sila dito. Naay kuimi, naay kumplito, naay masyador. So kamay niya, mo na mga naghatag og daotang dungog. Otherwise, taas ang pananaw sa mga tagalayang lugar sa mga Pilipino. Pero din ni sa ato, di atan din ni madiskuhidos. Ato mismong kagulingong nasod. Unsay kiniingnan? Again, I tell you, it is the system. We are still adapting. We're still using. We're not adapting. We're still using a colonial system. Colonial system. Kanawara ko ng mga unelected national public officials ha. Wa mapili. Bata-bata lang. So,
bata-bata ni Senador Angara, ni Gary diri, tapukan, mga mayor, tapukan kay makakuha ang tao, makahatag og mayoras. Tagdon og maayo. Bata-bata lang. Kanang mga sekretary, wa man na mapili, tinudlo man na sa presidente. Pero ug mo rin na diri, magluhod ta kay nagrepresent sa presidente. Bisan og wagay nungdan. Bisag way ayo. Kita nga naay daghang mas maing laki diri sa ato, di wata mahiluna na mga posisyon na. Unsa may abilidad ng Remulla Brothers for instance, nganong naaman sila sa dagko kay ranggo. Kay maing laki na sila, don't tell me nga may na silang laki. Daghang mas maing laki din sa ato, tandian na nila. Pero sila ay nasa pwesto. Sila ay magbuot. Sa Senado na to, kinsama na mga tawanan na sa Senado ko ron. Mayo bang laki ba na sila? Of course not. Kadagang mas mga laki ba sa tibok Pilipinas, itandihan na nila. Nilang kadaog. So we are not in, when it comes to utilizing talents, ang atong pag-utilize sa kanang human resources, inefficient kayo mga higala. Why? Because of the system. Inefficient usage of our natural, rather human resources. Pag-abot sa natural resources nga gihatagan yung daghang grasya sa Ginoo. Samot di ta kay ba mo gamit mo pahimos alas kayuhan sa kadaghanan sa ato mga natural resources. So kanang duha, vital kayo human resources as well as natural resources. Giwaldas lang nato. Ubang nasod mo ay nagpahimo sa human resources nato as well as natural resources. Asa man ta paingon ni ana? Ug di usbon ang sistema, what can you expect? Di ta mo mangitag lang nasod, itandi lang nato ang atong kaugalingon sa Vietnam. Okay ra gyapon ta ani. Una atong pasinginlan Ginoo. Moingon na nga, manggod ka ng madlungon ta, gisilutan, tapos Ginoo, moingon ng Ginoo, ayaw pasinginlin ninyo Wa mo maghimo sa inyo ang ngayong buhaton. Unang tanan, gitagaan ta mog utok, gamitan na niyong utok. We're not using our brains. Ato na yung ihangad sa langit, nga, wa pa ganyan ma-exhausted ang pagpinsar na to sa atong utok. Ato na yung isandig sa Ginoo. We don't use the talents given to us by God for the good of the many. Anyway, wala tayo mahimo na anak. So, magpadayon ang pag-advocate na ko sa federalism. And if there is a better system, let's go for that rather than expect a better result nga sige na natong gibalik-balik niya. Nakita na nato ang resulta. Mo insister gyapon tag buaw gyapoy buhaton and expect a better result. That's insanity, matod pa ni Albert Einstein.